Sa Pilipinas may dalawang uri ng yaman. Ang yaman na nakikita sa mga headline, sa mga electoral budget, at sa mga nakasisilaw na kampanya. At ang yaman na tahimik, ang yamang hindi kailangang mag-ingay dahil ito ang nagpapatakbo sa kuryente ng isang buong lungsod at nagmamay-ari ng mga asyendang kasing lawak ng tanawin. Bago pa man siya naging asawa ng isang mabalasik na politiko, bago pa man siya naging First Lady ng bansa, si Luis Liza Cacho Araneta ay isa ng imperyo sa sarili niyang pangalan. Habang ang pamilya Marcos ay nasa exile sa Hawaii noong 1986, si Liza ay hindi naghihintay ng mana. Siya ay nasa New York, isang lisensyadong abogado sa Manhattan, kumikita ng dolyar at bitbit ang dugong bughaw ng mga Araneta at Cacho. Handa ka na bang malaman kung gaano kalalim ang ugat ng kapangyarihan? Ang kasaysayan ng yaman ni Luis Liza Cacho Araneta ay isang komplikadong habi ng lupain, kuryente at dugong bughaw na nagmula pa sa panahon ng kolonyalismo. Upang tunay na masukat ang lalim ng kanyang pinagmulan, hindi sapat na sabihing mayaman siya. Kailangang maunawaan na siya ay produkto ng dalawang higanting angkan, ang mga Araneta ng Visayas at ang mga Cacho ng Maynila at Iloilo. Ang kanyang ama, si Manuel Manolet Araneta Jr., ay hindi lamang isang basketballista na lumaban sa 1948 London Olympics. Siya ay direktang apo nina Mariano Yulo Araneta at Natividad Sechon, mga pangalang kasing tanyag ng asukal sa Negros Occidental. Ang kanyang lolo na si Manuel Araneta Sr. ay kapatid ni J.K. Amado Araneta, ang tinaguriang Sugar King at ang arkitekto ng Araneta Center sa Cubao. Nangangahulugan ito na ang pamilya ni Liza ay hindi lamang nakikinabang sa mga hasyenda sa Bago at Maao, kundi bahagi sila ng isang imperyong may hawak sa pinakamalalaking sugar central sa bansa noong ginintuang panahon ng industriya ng asukal. Habang ang mga Araneta ang nagpapatakbo ng mga lupain, ang pamilya naman ng kanyang ina na si Milagros Mila Cacho ang nagpapatakbo ng serbisyo publiko. Ang mga Cacho ang nasa likod ng Panay Electric Company, PECO, na itinatag noong 1923. Sa loob ng halos 100 taon, ang pamilya ni Liza ang may hawak ng monopolyo sa kuryente sa buong lungsod ng Iloilo. Ito ay isang uri ng yaman na tinatawag na utility wealth, isang negosyong hindi tumitigil ang kita dahil ang kuryente ay pangunahing pangangailangan. Bago pa man sumikat ang mga makabagong bilyonaryo, ang mga Cacho ay nakaupo na sa isang bundok ng liquid assets na nagmumula sa bawat kabahayan at industriyang umiilaw sa Iloilo. Ang koneksyong ito ay lalo pang tumibay dahil ang kapatid ng kanyang ina, na si Rosario Cacho, ay ikinasal kay Pedro Cojuangco, ang panganay na kapatid ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ipinapakita nito na bago pa man naging Marcos si Liza, siya ay nasa gitna na ng pinakamataas na bilog ng kapangyarihan at yaman, kung saan ang mga apelyidong Araneta, Cacho at Cojuangco ay nagtatagpo sa mga hapagkainan ng mga elitista. Ang yaman na ito ay hindi lamang nanatili sa mga titulo ng lupa at shares sa korporasyon. Ito ay naging pasaporte ni Liza para sa isang buhay na hindi kayang abutin ng karaniwang mamamayan. Lumaki siya sa Forbes Park, Makati, sa isang panahon kung kailan ang paninirahan doon ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa pagiging bahagi ng old establishment. Ang kanyang edukasyon sa Ateneo de Manila University ay naging pundasyon ng kanyang legal na karera. Ngunit ang kanyang paglipat sa New York noong huling bahagi ng dekada ng 1980 ang nagpatunay ng kanyang sariling kakayahan. Habang ang bansa ay nasa gitna ng kaguluhan matapos ang EDSA Revolution, si Liza ay nasa Manhattan, nag-aaral ng postgraduate courses sa New York University, NYU, at nagtatrabaho bilang isang practicing lawyer. Sa New York, ang kanyang net worth ay hindi lamang ang perang galing sa Pilipinas, kundi ang kanyang intellectual capital bilang isang trial lawyer sa isa sa pinakakompetitibong lungsod sa buong mundo. Dito nagkaroon ng makasaysayang pagtatagpo noong 1988, isang Filipina lawyer na galing sa old money at isang dating prinsipeng nasa exile. Nang makilala niya si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa New York, hindi siya lumapit bilang isang taong nangangailangan ng tulong pinansyal. Sa katunayan, sa panahong ang mga asset ng pamilya Marcos ay naka-freeze,
at ang kanilang pangalan ay nadungisan, ang katayuan ni Liza bilang isang Araneta Cacho ang nagbigay ng proteksyon at legitimacy sa kanilang relasyon. Ang yaman ni Liza ay nagsilbing buffer at suporta. Nang sila ay ikasal sa Italy noong 1973, dala ni Liza ang isang mahalagang sandata. Ang kanyang legal na galing. Siya ang naging arkitekto ng maraming legal na hakbang ng pamilya Marcos sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Itinatag niya ang most law firm, Marcos, Ochoa, Serapio at Sotan, na naging isa sa pinakamaimpluwensyang law office sa bansa, at kalaunan ay ang M at Associates. Ang karanasan niya sa New York lawyers ang humubog sa kanyang reputasyon bilang isang tough litigator. Dito niya nalinang ang disiplina sa pagsisiyasat ng mga dokumento, ang pagbuo ng mga legal strategies, at ang pakikipagnegosasyon sa mga makapangyarihang kliyente. Ito ang dahilan kung bakit nang magtagpo ang landas nila ni Bongbong Marcos noong 1988 sa New York, hindi lamang love at first sight ang nangyari. Ito ay isang pagtatagpo ng isang lalaking nangangailangan ng matibay na legal na sandigan at isang babaeng may taglay na Ivy League level na katalinuhan. Habang ang pamilya Marcos ay nahaharap sa daan-daang kaso sa US at Pilipinas, si Liza ang nagsilbing eyes and ears nila sa legal na aspeto. Ang kanyang yaman ay hindi lamang cash. Ito ay ang kanyang lisensya at kakayahang mag-lawyer sa Amerika, isang bagay na hindi mabibili ng pera noong mga panahong iyon. Ginamit niya ang kanyang mga New York connections upang protektahan ang interes ng kanyang magiging asawa. Sa bawat hearing, sa bawat deposition, at sa bawat legal battle na hinarap ni Bongbong at Imelda sa US courts, nandoon si Liza, hindi lang bilang kasintahan, kundi bilang isang bihasang abogado na alam ang pasikot-sikot ang American justice system. Ang New York lawyers ni Liza ay ang huling piraso ng puzzle na nagbuo sa kanyang pagkatao bago siya bumalik sa Pilipinas noong 1971. Bitbit ang kanyang kinita sa dolyar, ang kanyang mga mamahaling gamit mula sa Fifth Avenue, at higit sa lahat, ang kanyang world-class legal experience. Bumalik siya sa Maynila hindi bilang isang tagasunod ni Bongbong, kundi bilang isang equal partner. Ang kanyang yaman bago magpakasal ay kombinasyon ng Old World heritage mula sa Iloilo at New World meritocracy mula sa New York. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon siya ay itinuturing na isa sa pinaka-estratehikong utak sa likod ng pamilya Marcos. Isang babaeng marunong humawak ng lupa, kuryente, at higit sa lahat, ang batas. Sa kabuuan, ang yaman ni Liza Araneta bago pa siya mapangasawa ni Bongbong Marcos ay isang pagsasama ng tradisyonal na asyenda, monopolyong industrial, at pandaigdigang legal na karera. Siya ay hindi sumandal sa yaman ng mga Marcos. Sa halip, ang kanyang sariling yaman at mga koneksyon ang naging tulay upang muling makapasok ang pamilya Marcos sa loob ng mga eksklusibong bilog ng mga elitista sa Makati at Visayas. Ang kanyang kwento ay isang patunay na sa Pilipinas, ang tunay na kapangyarihan ay madalas na tahimik, matanda at nakaugat sa mga estrukturang itinayo bago pa man ang mga modernong halalan. Siya ay isang heredera na piniling maging isang strategist gamit ang bilyon-bilyong halaga ng kasaysayan at impluensya na dala ng kanyang sariling apelyido.